Nagtanong si Shinlang kung talaga bang gusto nitong maging kanyang sworn brother, isang bagay naman na kinumpirma ni Wooju. Agad-agad ay tinawag ni Shinlang si Shisan inutusang magdala ng incense nang matanggap ang mga incense ay agad na sinindihan ng dalawa nagsiluhod sa harap ng altar, nagsimulang manampa. Umano'y magmula sa araw na ito't mga paparating silang dalawa ay sworn brothers na maaaring sila ay hindi ipinanganak sa parehong taon buwan at araw subalit naway sila'y mamatay sa parehong taon buwan at araw magmula ngayon ang kanilang mga puso'y magkasalo na, at kailan may hindi pagtataksilan ang isa't isa. Pagkatapos na makumpleto ang panunumpa ay napatanong si Shinlang sa kanyang isip kung bakit ba pakiramdam niya ang bagay na ito ay medyo rushed siya raw ba ay nahulog sa trap nito o ito ay ang siyang nahulog sa kanyang trap hindi raw ba kaya, na ang talagang sadya ng pagpunta nito rito ay upang siya ay i-lure lang sa Futo Mountain. Brother lahad ni Wooju since sila ay sworn brothers na ngayon, gusto niyang maging prangka. Pakiusap elder brother hikayat ni Shinlang bukas daw ang kanyang tenga sinabi ni Wooju na ito ay nakadiscovery ng paraan sa pag-alter ng mga bloodline iyon ay talagang pambihira gayunpaman, ang ganoong uri ng heaven-defying methods ay hindi dapat na i-share sa mga commoners. Ito'y mistulang pagpapakain ng atay ng dragon at marrow ng phoenix sa mga baboy ang ganoong uri ng desecration, ay magpapagalit sa mga ancient gods. Brother tanong ni Shinlang ito raw ba ay talagang ganoon kaseryoso tumugon si Wooju, na mas seryoso pa kaysa sa iniisip nito. Ang ginawa nitong pagsagap kay Zoyin ay nagpagalit na sa ilan sa kanilang mga patriarch ito ay gustong i-seize ng mga iyon subalit sila'y pinigilan ng kanyang guro nagsabing ang talent nito ay napaka-rare, at iyon ang dahilan kung bakit ito ay ini-spare ng mga iyon. Salamat brother tugon ni Shinlang siya raw ay ipinanganak sa kabukiran kaya siya ay ignorante sa ganoong uri ng mga rules subalit ngayon ay naiintindihan niya na ang panganib umano'y rest assured, siya ay hindi na mag-a-attempt pang muli na mag-alter ng mga bloodlines. Good lahad ni Wooju kasabay ng pagbaling nagtanong, kung ito ba ay interesado na sumali sa Futo Mountain. Siyempre masigasig na tugon ni Shinlang dahil umano'y ang maging parte ng Futo Mountain, ay isang karangalan. Kung ganun lahad ni Wooju kung ganun ito raw ay sumama sa kanya sa Futo Mountain si Shinlang, ay natigilan sa kanyang narinig. Teka lang brother tugon ni Shinlang ano raw ba kaya kung ganito na lang sa ngayon ay mayroon pang ilang mga bagay na kailangan niyang asikasuhin at iyon ay ang pagdurog sa Crown Prince ng U3rd Prince at Zoclan once na makumpleto niya na ang kanyang paghihiganti siya ay susunod dito upang i-meet ang kanilang master ano raw ba kung ganoon, ganito ang naging reaksyon ni Wooju sa kanyang narinig. Brother dugtong ni Shinlang sa pabulong na paraan since ang Futo Mountain ay makapangyarihan, siya ba ay maaaring matulungan ng mga ito sa kanyang paghihiganti. Well tugon ni Wooju sila raw ay mga outsiders, kaya hindi proper para sa kanila na makialam sa makamundong kaharian. What a pity lahad ni Shinlang kung ganun brother siya raw ay bigyan na lang nito ng 1 taon sa loob ng 1 taon sisiguruhin niyang makukumpleto niya ang kanyang paghihiganti then siya ay susunod dito upang i-meet ang kanilang master at by the way, ano raw ba ang pangalan ng kanilang master? Sumagot si Wooju na Wu Chozi wow sambit ni Shinlang ang pangalan pa lang ay napaka-mighty na para bang apoy at tsaa, talagang napaka-impressive. Well lahad ni Wooju iyon daw ay babae ano sambit ni Shinlang sa kanyang isip babae ano iyon daw ba ay maganda ano iyon daw ba ay mukhang bata, iyon daw ba ay kahalintulad ni Grandmaster Zoyin. Ano isang babaeng guro luhod niya sa harap ni Wooju umano'y kung ganon, iyon daw ay wonderful. Bagaman libo-libong li ang layo iyon ay nakikita niya na bilang morning star na gagabay sa kanyang future pakiusap sabihin nito doon na hinihiling niya ang eternal grace nun at mahabang buhay na para bang ilog, kapansin-pansin ang reaksyon ni Wooju. Inilahad sa kanyang isip na ang tanging gusto lang ng kanyang master ay ang research notes nito subalit konsidera na lang na tanggapin bilang disciple yet ang ginagawa nitong pag-flatter ay nasa level na ng kawalang hiyaan malamang na maging ang master ay mapapaindayog kapag ka ito ay narinig ang taong ito ay lubhang napaka-outrageous, masyadong unstoppable. Ubo niya iyon daw ay ayos lang subalit ang records patungkol sa ginawa nitong pagsagap kay Zoyin asawa ni Li Chenkyo at pag-alter ng mga bloodlines ay kailangang mai-report sa master, ito'y wag nang mag-isip pa na iyon ay itago. Brother tugon ni Shinlang dapat kanina pa nito sinabi siya raw ay handang-handa na, agad na tinawag si Shisan inutusang dalhin ang mga items. Isang bagay namang agad na tinalima ni Shisan ilang sandali pa, ay inilapag sa mesa.
Sinabi ni Shin Lang na ito ay ang kanyang notes sa bloodline research at sa mga goo insects ng Futo Mountain, nakadetalye lahat dito. Siya raw ay mababaw pagdating sa karunungan, kung kaya gusto niyang humingi ng gabay mula sa kanyang elder brother at master. Not bad sambit ni Wooju sa kanyang isip, ang mga ito raw ay talagang genuine, gayunpaman bakit mayroong larawan nito rito, at iginuhit pa talaga ng napakagwapo. Sinabi ni Shin Lang na sinabihan niya si Shisan na isama ito since siya ay magiging disciple na ng master, dapat lang na malaman nun kung ano ang kanyang itsura. Agad siyang bumaling at nagbigay ng signal sa sumunod na panel, ay inilabas ng isang servant ang ilang mga kahon. Sinabi ni Shin Lang na ang mga ito ay naglalaman ng mga facial mask, mga perfume, isang box ng sanitary pads, mayroon ding 12 ng fashionable na damit. Pakiusap ang mga ito ay i-deliver nito sa master, at sabihin doon na ang mga ito ay kanyang offerings. Hasambit ni Wooju sa kanyang isip, talaga rong ito ay mahusay pagdating sa panglalangis, ang master ay hindi magsisisi sa pagtanggap dito bilang disciple. Brother, talagang ito raw ay napaka-filial umano'y kung ganon, siya ay aalis na ngayon. Pagdating sa labas ay nabigla si Wooju nang makita ang ilan pang mga kahon. Brother, lahad ni Shin Lang, napakabihira raw na ito ay bumisita, kung kaya ito ay ang mga products ng Yu na inihanda niya para rito. Younger brother, tugon ni Wooju, ito raw ay lubhang napakabait ang fellow na ito. Dugtong niya sa kanyang isip, ito ba ay mayroon pang kung anong binabalak? Elder brother, paalala ni Shin Lang, wag daw nitong kalimutang i-deliver ang mga bagay na iyon sa master. Ang disciple nun na si Shin Lang ay hinihiling ang eternal blessings para sa master, at ang haba ng buhay ay naway maging katumbas ng kalangitan. Hindi na alam ni Wooju kung ano pa ang sasabihin. Ilang sandali pa nang siya ay tuluyan ng makaalis, ay napabuntong hininga si Shin Lang. Makikita ang paglapit ni Lady Qiu, nagbigay ng babala, ang taong iyon ay lubhang napakamapanganib. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na ngunit siya ay wala ng iba pang choice, hindi maaaring ma-offend niya ng sabay ang dalawang giants. Dahil kay Ninghan ang kanyang conflict sa Tianai Highgate ay irreconcilable na, kaya hindi maaaring ma-offend niya rin maging ang Futo Mountain, kaya kapag siya ay nakahanap ng ibang paraan upang makipag-cooperate, makabuo ng bond beyond sa friendship, iyon ay napakainam. Sa mga material na ipinadala ni Shin Lang kay Master Wu Chaozi, hindi lang sa mayroong larawan niya, mayroon ding sekretong sulat. Ang sekretong sulat ay naglalaman ng ilang nakakahiyang mga kataga-sinabayan ng malalim na diskusyon, patungkol sa ancient civilizations. Siya ay isang genius, sambit niya sa kanyang isip, kaya siguro naman ayaw ng Futo Mountain na siya ay mawala, hindi raw ba? Brother lang lapit ni Mengzi, so hindi na lang daw pala siya ang bukod tanging elder brother nito. Brother, tugon ni Shin Lang, iyon ay fake, tanging ito lang ang tunay niyang brother. Well, tugon ni Mengzi, ito raw ay wag nang magsalita pa sapagkat naiintindihan niya. Sabay tanong kung alam ba nito kung anong bansag ang mayroon si Wu Chaozi. Tumugon si Shin Lang na hindi niya alam, binunyag ni Mengzi na ang bansag nun ay Stone Demon. Ano, sambit ni Shin Lang, stone as in stone woman? Nilinaw ni Mengzi na ang babaeng iyon ay kinasusuklaman ang mga bagay-bagay sa pagitan ng mga babae at kalalakihan, at iyon ay 17 taon na mas matanda kumpara rito, yet iyon ay pinadalhan nito ng secret love letter. Tanggi ni Shin Lang, iyon daw ay hindi ganoon, iyon ay isa lamang sulat pag-e-express ng admiration ng isang mag-aaral sa kanyang babaeng guro. Well, sabat ni Mengzi, mayroon daw siyang bagay na kailangang sabihin dito. Mahigit sa 10 taon na ang nakararaan, isang noble at makapangyarihang young master ng Zhu Changge ang nagperso kay Wu Chaozi. Ang mga iyon ay perfect match, equal pagdating sa status. Gayunpaman, iyon ay ni-reject ni Wu Chaozi, itinuring na insulto at mancha sa kanyang purity. Iyon ay hinamon ni Wu Chaozi sa isang duelo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay natalo si Wu Chaozi, subalit matapos ang 10 taong mapait na training ay nagawang mabasag ni Wu Chaozi ang isa sa mga itlog nun, tuluyang naipaghiganti ang kanyang sarili. Brother, sambit ni Shin Lang, bakit hindi raw nito sinabi sa kanya ng mas maaga ang patungkol sa bagay na ito? Tumugon si Mengzi na iyon ay dahil sa hindi niya ini-expect na ito'y magiging ganoon ka-outrageous. Subalit brother lang, wag itong mag-alala, ito'y lubhang napakahina, kaya malamang na iyon ay hindi magsasayang ng oras upang patayin lang ito.
Brother lang ang Futo Mountain ay lubhang napakamapanganib pagkatapos ng naging pagbagsak ng dating Emperador Jiang Li. Ang mga iyon ay ang siyang naging greatest beneficiary sa naging pagbagsak ng dating Emperador Jiang Li. Isang hidden role ang ginampanan ng Futo Mountain. Ang ganoong uri ng organisasyon, mas maiging wag itong masyadong maging involved. Well, sambit ni Shin lang sa kanyang isip, siya naman talaga ay walang balak na maging masyadong involved sa Futo Mountain. Ang tanging hangad niya lang, ay ang magkaroon ng malalim na involvement kay Wu Chazi. Siya ay magkakonduct ng marami pang bloodline research at exploration kapag siya ay naging disciple nun, iyon ay ang siyang magsisilbing kanyang payong na taga-protekta. Sa sumunod na araw ay bumalik si Shin lang sa underground chamber ng residence ng Marquis of Changping. Habang nakatingin sa mapa ay inilahad sa kanyang isip na ang Changsheng Fort, ay nagather na ang convoy ng mga Blank o Zero bloodline. Ang Nirvana Army, ang Tiandao Society at mga elite bandit na kasamahan ni Yichen ay tumungo na rin doon upang sumuporta. Meanwhile, mahigit sa 1,000 elite warriors ng Hidden Yuan Society ang umalis mula sa NG Tower. Ang destinasyon ay unknown, most likely ay nagbabalak na i-seize ang 3,700 Zero Bloodline children na nasa Changsheng Fort. Ang isang direktang pag-atake sa headquarters ng Hidden Yuan Society ay imposible, kailangang mapagplanohan ng maigi, upang mapatag ang NG Tower. Kasabay ng pagbaling ay nagtanong kung ang invitation ba para sa tide viewing sa NG Tower ay dumating na. Si Shisan ay sumagot ng oo, subalit umano'y walang para sa kanila. Si Huang Tong ng Tiandao Society ang siyang nakatanggap 50 ang bilang ng kabuoang imbitasyong ipinadala, subalit halos lahat ay para sa mga top nobles lang, na nasa ilalim ng command ng Crown Prince. Ang ilang mga opisyal upang makaiwas sa suspicion ay tumangging dumalo, sa halip ang slot ay ibinigay sa kanilang family, kasama ang ilang mga retired nobles. Excellent, sambit ni Shin lang sa kanyang isip. Iyon daw ay perfect. Imagine, dugtong niya sa kanyang isip. Imagine habang pinanonood ng mga nobles na iyon ang tide mula sa NG Tower, then ang century-old na headquarters na iyon ay bigla na lamang mag-collapse. Gaano ka-tragic, gaano karami ang mamamatay, gaano karami ang magiging sugatan. Umano'y ang isipin pa lang, ay napaka-thrilling na. Sa parehong sandali ay makikita ang pagmamadali ni Lan Wanyong. Master report niya, sila ay inatake ng mga misteryosong mga kalaban sa Changsheng Fort. Ang mga iyon ay marami at makapangyarihan at ang kanilang goal, ay ang i-seize ang mga Zero Bloodline children na tinipon nila doon. Hatugon ni Shin lang, umano'y kung ganon, ang grand drama ay opisyal nang magsisimula. Ang Changsheng Fort ay orihinal na itinayo nung kasagsagan ng Wu Yu War, upang magsilbing guard ng capital. Gayunpaman, pagkatapos nung nangyaring Yan Prefecture incident, ang Wu ay natalo at isinuko ang 9 na counties. Ang teritoryo ng Yu sa border ay umabante ng ilang daang li, nagdulot upang ang Changsheng Fort ay maabandona. Sa ngayon ito ay nagsilbi na lang bilang temporary gathering place ni Shin lang. Matapos ang ilang buwang effort at libo-libong gintong baryang gastos ay sa wakas, si Shin lang ay nagawang makatipon ng 3,700 Zero Bloodlines sa kabuuan ng Yu. Sa itaas ng wall ng Changsheng Fort ay inilahad ni Yichen sa kanyang isip na ang kanyang 200 mga bandido ay dumating na, at ang 800 warriors ng Tiandao Society ay ang siyang nag-e-escort sa convoy. Bukas ay 1,000 Nirvana Army at 3,000 mga city guards ang sasali upang magsilbing escort sa mga Zero Bloodline children na ito, patungo sa Northern Hunting Grounds. Umano'y napaka-unimaginable na ang mga mahihinang mga individual na ito na sinukuan na maging ng kani-kanilang mga pamilya 1 buwan mula ngayon, ay magiging parte na ng mighty na Nirvana Army. Pagkatapos na makapasok sa loob ng Changsheng Hall, ang lahat ay nagsimulang magluto. Ang mga sundalo ay naging napaka-maingat gamit ang mga test papers ni Shin lang ay chinek ang lahat ng mga pagkain para sa lason. Pagkatapos na makumpirmang ligtas, doon palang nagsimulang kumain ang lahat. Gayunpaman, makalipas lang ang 30 minuto ay isang matinding trouble ang tumama. Ang mga tao ni Yichen at mga warriors ng Tiandao Society ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at kahalingan. Not good, sigaw ni Yichen. Ang tubig ay nilason, nagbigay ng order, ang lahat ay maghandang lumaban. Inilahad sa kanyang isip na buti na lang at ang 200 sa kanilang mga tao ay inatas ang magbantay, kaya hindi pa nakakakain. Binigyan ng command si Grandmaster Li Chenkyo na i-lead ang 200 ito upang i-hold ang gate, abangan ang pagdating ng mga kalaban. Sa labas ng Changsheng Fort, partikular sa itaas ng isang bubong, ay makikita si Zhao Yan at Zuzo.
Sinabi ni Zhao Yan na kahit na ang army ni Shin lang ay hindi naiwasan ang lason na ito, ang Futo Mountain ay talagang formidable, ngunit bakit, tanong niya kay Zuzu, bakit hindi nakakamatay na lason ang ginamit nito? Tumugon si Zuzu na si Shin lang ay napakatuso, kaya kapag ganoong uri ng lason ang ginamit niya madali lang nun na madidetect gamit ang papel, tanging ang soul dissolving powder lang na iyon ang maaaring maikalat sa mga balon nang hindi nadidetect. Ang drug na iyon ay nagdudulot ng frenzied hallucinations sa loob ng 2 oras, iyon ay sapat na para kay Shu Tinggayo. Sa kabilang dako nang makita ang signal arrow ay agad na nag-command si Shu Tinggayo na umatake ang 2,000 warriors ng Hidden Yuan Society, ay agarang tumalima. Si Zhao Yan naman ay nagbigay na rin ng command sa 6 na mga experts, na ang target ay si Yi Chen at Grandmaster Li Chenkyo. Sa grupong ito ay mayroong 2 Grandmasters na nagmula sa Chu at Wo, ang kanilang target, ay walang iba kundi si Grandmaster Li Chenkyo. Sa Changsheng Fort ay nagbigay na rin ng command si Yi Chen, agad na nagpaulan ng mga palaso 2,000 laban sa 200 sambit ni Yi Chen. Sa kanyang isip ang gap ay lubhang napakatindi, sila ay hindi makakahold, nagpresente si Grandmaster Li Chenkyo na umatake na ng personal. Thus siya ngay sumabak na sa battlefield nang bigla siyang mayroong kung anong napansin, siya ay bigla na lang inatake ng isang Grandmaster sinundan ng isa pa, siya'y pinagtulungan ng 2. Ang 2 ito'y agad niyang nakilala, ang isa ay si Grandmaster Li Lingyang ng Wu habang ang isa naman ay si Grandmaster Yang Piaoling ng Chu. Nagtanong si Grandmaster Li Chenkyo kung bakit ang mga ito'y nagsisilbi bilang tauhan ng mga iyon. Sa kasamaang palad sa pa-sarcastic na paraan ay tumugon lang si Grandmaster Yang na hindi ba't ito'y ganoon din naman gusto sanang tumulong ni Yi Chen, gayunpaman, ang 4 na mga experts na nakatuka sa kanya'y nasa likod niya na. Sinabi ng isa na sila ay ang makakalaban nito, ang 4 ay agarang umatake ng sabay, kung kaya naman, ang disciple ni Grandmaster Li Chenkyo na si Tang Yan ay nakialam na. Ang 6 ay saglit na nagkatitigan, sa kanyang isip ay inilahad ni Yi Chen na ang 4 na ito ay pawang malalakas, buti na lang at nandito si Tang Yan, dahil kung hindi tiyak na ang outcome ay magiging malala, subalit ito pa rin ay hindi maganda sapagkat ang bilang ng lahat ng mga kalabang narito ay napaka-overwhelming. Ang iba pang mga warriors ng Hidden Yuan Society ay nagawa na ring makaakyat sa wall ng Changsheng Fort. Thus dahil nga rito, si Yi Chen ay nagbigay ng command sa kanyang 200 hukbo na umatras sa second line. Gayunpaman hindi rin naglaon at ang second line ay nagawang mabasag, isinunod ng mga kalaban ang third line. Sa paglipas ng mga segundo ay ang bilang ng mga casualties sa panig ni Yi Chen ay lumala ng lumala, hanggang sa ang final layer ng Changsheng Fort ay tuluyan ng bumagsak. Sa inner gate ay ganito ang sitwasyon, sa kanyang isip ay inilahad ni Yi Chen na ang battle na ito ay wala ng pag-asa, kailangan na nilang umatras sa puntong ito kung ito'y magpapatuloy pa hindi lang ang mga bata, kundi maging ang kanilang mga warriors ay mamamatay lahat. Sa sumunod na sandali ay lumitaw si Shu Tinggayo, inilahad kay Yi Chen na ang inner gate ay hindi na mahuhold pa ng mga ito, tumugon si Yi Chen na alam niya. Gayunpaman umano'y siya, si Grandmaster Li Chenkyo at Tang Yan ay kaya pa itong i-hold sa loob ng 15 minuto. Hindi raw ba ang sandaling iyon ay sapat na upang mapatay nila ang lahat ng 3,700 mga Zero Bloodline children? Hindi raw ba't ganoon naman ang gusto ng mga ito? Siya ay hinamon lang ni Shu Tinggayo na gawin ang bagay na sinasabi nito. Thus si Yi Chen nga ay agad na tinutukan sa leeg ang isang Zero Bloodline na individual, gayunpaman siya ay pinigilan ni Zhao Yan, na sa kasalukuyan ay nakadisguise. Sa mahinang boses ay inilahad kay Shu Tinggayo na ang order ng Highness ay buhay na mga bihag, hindi mga bangkay. Lumalabas na sa kabila ng kanyang disguise ay nagawang makilala ni Yi Chen si Zhao Yan. Zhao Yan, sigaw niya, hayaan daw nitong makatakas ang kanilang mga kasamahan kung ayaw nitong islaughter niya ang lahat ng mga Zero Bloodline children na narito. Umano'y marahil ay pinapahalagahan ni Shin lang ang mga ito, subalit mas higit nung pinapahalagahan ang kanyang mga brothers. Sa mahinang boses ay sinabi ni Zhao Yan kay Shu Tinggayo na ang focus lang nila sa araw na ito ay ang mga low bloodline children. Pwes kung ganun, tugon ni Shu Tinggayo, kung ganun wala ng rason pa upang sila'y magpatuloy na lumaban hanggang kamatayan. Thus ang dalawang ay nagkasundo. Ang demand ni Yi Chen ay binigyang pahintulot ni Zhao Yan. Nang marinig ay agad na tumungo si Yi Chen kay Tang Yan, inutusan na i-lead ang kanilang mga brothers at umalis sa lugar na ito. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Tang Yan sa kanyang narinig, sapagkat ang Tang Yan na ito ay mayroong napakalalang sense of direction.
Ang isang warrior ay biglang nagpresente siya na lang daw ang maglilid, thus ang natitirang mga warriors sa ilalim ng command ni Commander Yi Chen ay nagsimula na ngang mag-retreat, alinsunod sa kanyang utos. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay sinabi ni Tang Yan na ang mga brothers ay nakaalis na si Yi Chen ay inutusan ni Grandmaster Li na dumaan sa secret passage kasama yung iba, subalit si Yi Chen ay nababahala, nagtatanong kung papaano niya pamahaharap ang Young Master ngayon. Siya ay sinigawan ni Grandmaster Li Chenkyo na umalis na lang ngayon din. Gusto raw ba nitong mamatay dito? Labag man sa kanyang loob, ay wala nang nagawa pa si Yi Chen bukod sa sumunod. Kasabay ng paghakbang ay inilahad ni Yi Chen na palagi niyang pakakatandaan ang kahihiyang kanilang dinanas sa araw na ito. Zuo Zhaoyan, ito raw ay maghintay lang. Sa sandaling ito ay si Grandmaster Li Chenkyo na lang ang natitirang nagbabantay sa inner gate. Sa likod niya ay ang 3,700 Zero Bloodline Children na ang karamihan ay nakaretay sa sahig na mimilipit at nagko-convulsion, dahil nga sa ang mga ito ay nangalason. Inilahad ni Grandmaster Li Chenkyo kay Shu Tinggayo na siya ay aalis. Nagtanong kung sino ang mga ngahas na pumigil sa kanya. Siya raw ay lalabas, at sa front gate mismo dadaan. Si Shu Tinggayo ay nagbigay daanwo at Shu Grandmasters. Baling ni Grandmaster Li Chenkyo sa dalawang Grandmasters, siya raw ba ay hindi pipigilan ng mga ito, pakiusap lahat ng dalawa't itinuro ang daan palabas. Thus si Grandmaster Li Chenkyo nga ay humakbang na palabas. Inilahad sa kanyang isip na siya na si Li Chenkyo, ay hindi kailanman kalilimutan ang kahihiyang kanyang natamo sa araw na ito. Thus sa loob ng Changsheng Fort ang puwersa ni Xin Lang ay tuluyang nag-withdraw. Ang spoils ay pinaghatian ng tatlong factions. Ang 3,700 na mga Zero Bloodline Children ay hinati sa tatlo. Kinuha ng Hidden Yuan Society ang 1,000, habang tiga 1,350 naman ang sa Third at Crown Prince. Makalipas ang ilang oras ang balita'y umabot na sa residence ng Marquis of Changping, sa NG Tower ng Hidden Yuan Society, sa residence ng Crown Prince, at sa residence ng Third Prince. Young Master, isang disaster report ng isang servant sa residence ng Marquis of Changping. Ang lahat ng mga Zero Bloodline Children ay kinuha. Ang 3,700 mga Zero Bloodline Children ay naglahong lahat. Tugon ni Xin Lang sa kanyang pagkabigla? Nagtanong kung ano ang pinaggagawa ni Li Chenkyo. Iyon ay ang Sword King. Nandoon din si Yi Chen na ang cultivation ay napakalapit na sa Grandmaster level. 2 top experts, idagdag pa ang 1,000 mga warriors, kaya papaanong nangyaring sila ay natalo. Ang aking second Nirvana Army, hiyaw pa ni Xin Lang umano'y. Kung wala ang mga iyon, sino ang kanyang train? Papaano niya matatalo ang Crown Prince at si Third Prince Ningqi? Si Xin Lang ay naghabol ng hininga nang marinig ang kabuuan ng balita. Ay inilahad na tama si Yi Chen kahit na ang mga iyon pa ay mahulog sa kamay ng mga kalaban. Ang mga Zero Bloodline Children na iyon ay hindi nila maaaring patayin, sapagkat ang mga iyon ay mga taong lubhang nakakaawa. Talo dugtong niya pa. Sa pagkakataong ito siya raw ay natalo, siya ay natalo ng husto. Father report naman ni Shu Tinggayo sa kanyang ama sa NG Tower. Ang lahat ng mga low bloodline children ay nakuha na nila, ang misyon ay nakumpleto na. Nagtanong si Elder Shu kung ito ba ay siguradong ang mga iyon ay talagang ang mga Zero Bloodline Children at hindi parte lang ng trick ni Xin Lang. Si Shu Tinggayo ay tumugon. Inilahad na ang mga spy ng Blackwater Bureau ay ilang buwan ng mino-monitor ang mga iyon. Ang kanilang mga spy na nasa Tiandou Society, ay involved din mula sa umpisa hanggang sa dulo. Idinugtong na pagkatapos nilang lisanin ang site mahigit sa 100 bangkay ng mga warriors mula sa panig ni Xin Lang ang naiwan. Ang bloodlines ng mga batang iyon ay na-check na rin ng kanilang mga alchemist, at ang bloodline ng mga iyon ay match na match sa traits ng mga Zero Bloodline individuals. Master report ng isang warrior, ito raw ay letter mula kay Xin Lang. Nagbigay ng utos si Elder Shu na ito'y buksan, at ganoon na nga mismo ang ginawa ng warrior. Ang sulat ay naka-address kay Elder Shu. Butaw dito ay inilahad ni Xin Lang na siya ay maghihiganti. Titiyakin niyang siya'y makakapaghiganti gamit ang kahit na ano pa mang paraan. Ang tinte ay unti-unting naglaho. Hahahatawa ni Shu Tinggayo. Si Xin Lang daw ay galit na galit, gusto ng manakit ni iyon pa ay gumamit ng kung anong trick upang ang kanyang ipinadalang sulat ay kusang mabura. Nagpapakamisteryoso, subalit sa papaanong paraan iyon makakapaghiganti. Sa parehong sandali ay mayroong maririnig na dagandong mula sa labas. Father, baling ni Shu Tinggayo, ang Great Tide ay paparating na, mukhang ito raw ay nagsimula na.
Sa kanyang isip ay napatanong si Elder Shu kung talaga bang ang Great Tide ay dumating na sa wakas umano'y sa taong ito ito ay late ng 2 oras, subalit ang sunset tide viewing ay ang pinakamaganda sa lahat. Idinugtong na ang tide na ito ay napaka-fitting, ito ay dumating pagkatapos niyang matanggap ang balita ng tagumpay. Ang annual tide ay dumating ang tabing ilog ay bigla na lang napuno ng mga tao dahilan upang ang city guard ay mag-deploy ng mga hukbo, upang i-maintain ang order. Sa mga palapag naman ng NG Tower ay makikita ang pagdungaw ng silhouette ng mga nobles. Ang karamihan sa mga attendees ng Hidden Yuan Society ay mga retired officials at mga nagmula sa noble families, ang malaking bilang ay nagmula sa faction ng Crown Prince. Sa view ng mga ito sila ay hindi magagalaw ng hari subalit kapag ini-skip naman nila ang tide viewing, malaking parte ng kanilang sariling yaman ang matatagpas. Ang komento ng mga ito ay maririnig inilahad ng isa na ang Hidden Yuan Society ay napaka-amazing upang ang mga ito ay makapagtayo ng ganito kahabang tore, na ang taas ay mahigit sa 100 talampakan. Sinabi ng isa na ito'y huwag magpaloko sa height sapagkat ang tore na ito ay mas matibay pa kaysa sa mismong Royal Palace. Indeed sabat ng isa pa umano'y sa nagdaang mga dekada 3 lindol na ang tumama sa capital. Ang Royal Palace ay 2 beses na nag-collapse, subalit ang NG Tower ay nananatiling nakatayo. Umano'y sinasabing sa ilalim ng NG Tower na ito ay nakabaon ang 9 na dambuhalang posteng bakal kasing kapal ng hita kahit na sibakin pasunugin o lagariin, ay hindi magtatamo ng anumang pinsala. No wonder lahad ng isa. No wonder na ang NG Tower ay matatag pa ring nakatayo. Umano'y no wonder, na ang 1,000 taong pundasyon ng Hidden Yuan Society ay nag-endure. Sa pampang ay sumigaw ang mga commoners na ang tide ay paparating na, at ganoon na nga mismo ang nangyari. Magnificent sigaw ng mga commoners. Ito raw ay talagang magnificent. Sinabi ng isa na ang makita lang ang tide na ito 1 beses sa kanyang buhay, ay napaka-worth it na. Hasambit ng isang noble na nasa itaas ang mga langgam na ito ay palaging lumilikha ng linggal. Sinabi ng isa pa na ang tide na ito ay baliwala, sapagkat ito ay nag-uumpisa pa lang. Gayunpaman sa sumunod na sandali ay ganito ang kanilang naging reaksyon ng mapansing ang tide ay bigla na lang naglaho. Ni ito raw ay hindi pa umaabot sa ibaba, yet naglaho na. Huwag magpanik lahad ni Shu Tinggayo kasabay ng paghakbang sapagkat umano'y binuksan nila ang mga sluice gates ng mga underground canals upang i-check ang daloy. Ang tide na ito ay mayroon pang mas ititindi kaya kung walang kontrol, maaaring magdulot ng pagbaha at magsanhi ng sakuna. Ang mga nobles ay napahanga sa kanilang narinig. Umano'y ang Hidden Yuan Society ay incredible ni kayang kontrolin ng mga ito ang tide. Ang tide na ito ay ang kapangyarihan ng heaven and earth mistulang 2 nagngangalit na dragon, yet kayang i-tame ng Hidden Yuan Society. Makalipas ang 15 minuto ay nag-report ang isang warrior sa mag-ama na ang mga canals ay na-clear na, ang lahat ng mga tide water ay dumaloy patungo sa mga branch rivers. Good to go ni Shu Tinggayo. Ngayong ang canal test ay nakumpleto na maaari na nilang i-enjoy ang tide. Umano'y sa kasagsagan ng huling 2 quarters ng sunset ay hayaan ang lahat na mag-enjoy, isarado ang lahat ng mga canal gates. Idinugtong na i-inspect din ng mga ito ang underground waterways. Check ang lahat ng sulok, o tugon ng warrior. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shu Tinggayo na tanging mga top experts lang ang maaaring makapasok sa mga kanal. Kapag nabuksan ang mga ordinaryong warriors, ay hindi kayang i-withstand ang ganoon katinding puwersa. Maging ang mga grandmasters ay walang kakayahang wasakin ang 9 na posteng bakal. Ang oras ay napakaiksi, hindi mabilang na mga palakol ang kinakailangan, ngunit still kailangan niya pa ring ipa-check sa mga ito, nang ang lahat ay maging secure.